Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong ginagawang paghahanda po ng Amerika at ng Pilipinas sa isang posibleng pag-atake po sa Pilipinas mga kababayan. Okay, so let's say umatake po ang China dito sa Pilipinas mga kababayan, ay ito po ang ginagawang paghahanda ng Amerika at ng Pilipinas mga kababayan. Pinaghahandaan po nila yan, At syempre bago natin na umpisahan itong balita na ating pag-uusapan mga kababayan, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kayo po ba ay sang-ayon sa ginagawa na to ng Amerika at ng Pilipinas mga kababayan sa kanilang ginagawang paghahanda sa kung sakaling meron bang umatake, ang posibilidad na merong umatake sa Pilipinas mga kababayan, kasama po ang ibang mga kaalyadong bansa at kagaya po ng Japan mga kababayan, di ba? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. At syempre shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Alright? So eto, panoorin natin itong kung ano nga ba yung ginagawang paghahanda ng Amerika at ng Pilipinas mga kababayan sa isang malaking gera o isang malaking digmaan na posibleng mangyari po. Kung sakaling atake itong China, let's say China, umatake sa Pilipinas mga kababayan, kasi yan lang naman ang mainit eh. 'Di ba? Yung China lang naman ang mainit sa atin eh, 'di ba? Oh, let's say example lang naman, yung sinasabi natin, baka mag-react yung China diyan. 'Di ba? Alam niyo naman yung China, ano 'yan eh. Kumbaga iniisip nila paranoid yan eh. Iniisip nila lahat tala ng gagawin ng Pilipinas na paghahanda, mga exercises, mga drills na 'yan, tumututok sa kanila, 'di ba? O di sabihin na natin kunyari, yung China ang pinaghahandaan dito ng Amerika at ng Pilipinas sa balikatan exercises para sa isang malaking gera, o isang malaking digmaan, ang kanilang pinaghahandaan. Okay, so tignan natin mga babayan kung paano paghandaan yan ng Pilipinas at ng Amerika. Let's go. Sa nagpapatuloy na balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, live fire exercises ang isinagawa sa Cagayan na 500 kilometro ang layo mula sa Taiwan. 500 kilometers lang mga kababayan, hanggang sa Taiwan. Magre-react na naman ng China dyan. Magwawala na naman ang China dyan. Sasabihin na naman nila, kami tinatarget ng mga yan. Sasabihin na naman ng China, sinisira ninyo ang kapayapaan. Sinisira ninyo ang destabilidad ng yung ano tawag natin dito, yung kapayapaan at yung stabilization ng Pilipinas. Tama ba ako? Paki-comment nga dyan sa ibaba kung ano yung pwede nating idugtong doon sa kapayapaan, dyan sa West Philippine Sea. Okay? So tuloy natin to. Nakatutok si Ian Cruz. Ang close air support ng mga US fighter jet. Hudyat na simula na ng pagtugi sa mga sundalong Pilipino at Amerikano sa external force na susubok ng isang kunwaring seaborne invasion sa Apari, Cagayan. So eto, kunyari lang to mga kababayan, parang simulation lang to. Yung kanilang ginagawa dito. Pero ito ay simulation para sa isang malaking gera. Okay? So, para sa isang malaking digmaan. Okay? Kasi hindi naman po pwedeng gumawa sila ng ganyan na wala silang pinaghahandaan. Di ba? Lahat naman. Kaya nga may exercises eh. At the same time, live fire drill to mga kababayan. Medyo delikado to dahil live fire to. Kaya yung mga barko siguro ng China dyan sa may di ba may mga dumadaan dyan? Nasa Cagayan na parte, Kaya siguro na wala yung mga yan. Takot lang nila. Sunod namang pinaputok ang 105mm howitzer. Grabe, howitzer, Alam ko meron na neto ang Pilipinas eh. Pati ang 155mm artillery. May mga
helicopter pa. Ang mga chopper naman ng mga Amerikano ang sunod na bumanat. Nariyan din ang mga light armored vehicle ng Philippine Marines at Philippine Army tanks. Ang bahaging ito ng balikatan exercise ginawa sa pampang ng Apari, Cagayan na nakaharap sa Batanes. Tinatayang 500 kilometro ang distansya nito sa Taiwan. Wala raw partikular na bansang pinaghahandaan ang balikatan. Yun na nga yung sinasabi natin. Pero let's say, no, kasi yung China lang naman ang mainit sa atin eh. 'Di ba? Wala namang ibang bansa na mainit sa atin. At the same time, ito nakaharap sa Batanes, mga babayan, na 500 kilometers nga lang daw po, no, ang layo sa Taiwan. Ayaw naman natin ng gera, no? Yung China lang naman talaga ang gugulo. 'Di ba? So kailangan natin maghanda, kailangan natin mag-prepare. 'Di ba? Yun yung pinaghahandaan natin na baka, no, etong China ay salakayin tayo. May mga saltik din yung mga yan eh. China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Karapatan po yan ng Pilipinas, mga kababayan, na gawin yung mga ganyang maritime exercises, yung ganyang mga land exercises, aerial exercises, lahat yan. No, karapatan yan ng Pilipinas na gawin. Dahil karapatan natin, mga babayan, na ipagtanggol yung soberanya natin, na ipagtanggol yung karapatan natin, di ba? Na ipagtanggol yung ating bansa kung sakaling merong mga mananakop. Di ba? So karapatan natin yan. Ewan ko lang dito sa China, bakit sila putak ng putak? No, na laging iniisip nila, sila yung pinatatamaan, laging iniisip nila na sila yung tinatarget ng mga ganitong exercises. Diba? Nawiwindang sila masyado eh. Para dito sa counter-landing exercise na ito, maraming kagamitan na ginamit ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Merong mga fighter jets, may artillery at meron ding mga javelin ang mga sundalong Amerikano. At higit sa lahat, matindi ang ginawa nilang tulungan ng meron ng mga kalaban dito sa dalampasigan at ginapi sila ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Para sa GMA Integrated Yan, mga kababayan. O, ito pa, mga karagdagan. Praningin natin lalo yung China. At tuloy-tuloy ang Balikatan 2025 kung saan nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ang mga tropa ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa ulat ni Patrick De Jesus. Umalingaw-ngaw sa Apari, Cagayan ang iba't ibang kagamitan na pinaputok ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Una rito ang 105mm howitzer ng Philippine Army. Pinuntirya ang mga target na nasa karagatan sa layong 8 kilometro. Umasinta rin ang 155mm Atmos howitzers ng Army, katuwang ang howitzers ng US Army. Grabe, pati mga fighter jets, mga babayan. Nagbigay naman ng close air support ang F-16 at F-18 fighter jets ng Amerika. Maganda na ito, pati yung mga fighter jets ng Pilipinas, no? Ginagamit natin dyan, o nagpa-participate sa mga ganitong exercises. Kasi mas okay yun eh. Parang mas naaano sila, mas natitrain sila, no, sa mga ganito, sa mga aerial combat, di ba? Mas maganda nga rin eh, yung mga fighter jets natin, pinangpapatrolya na natin sa West Philippines yan eh. Di ba? Mas okay yun. Pati na ang kanilang Apache attack helicopters. Nagpamalas din ng lakas ang mga pinakawala na Javelin missiles ng US Marines. Habang sunod-sunod naman na pinaputok ang light armored vehicles ng Philippine Marines at Philippine Army, kabilang na ang pinakabagong Sabra light tanks. Tinarget naman ng smart shooters ng Philippine Air Force ang mga drone na lumapit sa baybayin. Grabe oh. Panghuli ang pagpapaputok ng iba pang armas at machine gun sa mga natitirang target. Ang mga senaryo ngayon ay bahagi ng counter-landing live fire exercises na nagpapatuloy ng balikatan
2025. Dito ay sinanay ang pagpigil sa mga pag-atake at aktibidad ng mananakop mula sa dagat upang hindi makarating ang mga ito sa lupa. The enemy that we are fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying an amphibious force whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland once that mission has been accomplished. In each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. I think our use of combined arms was a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Nagbigay ng notice to airmen at mariners isang buwan bago ang pagsasanay para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Pero may na-detect na aircraft kanina. Hindi tinukoy ng AFP kung ano ito. Hindi naman ito nakaantala sa pagsasanay na naging matagumpay at gumamit pa ng moving targets sa unang pagkakataon. This thing is normal. It has happened before. It is a contingency that we have rehearsed and we have practiced. Ayaw naman ng bigyang pansin ng AFP ang magiging komento ng China na ilang beses nang umalma sa balikatan exercises, pati na sa deployment ng iba't ibang missile system kung saan ilan dito ay nasa Hilagang Luzon. Alam niyo mga kababayan, yan yung problema sa China, no? Napakarami nilang reklamo pagdating sa Pilipinas. Parang gusto nilang sila yung banghimasok. 'Di ba? Sila yung sundin ng Pilipinas, 'di ba? Parang ganun yung gusto mangyari ng China eh. China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Sa Lunes naman ay isasagawa ang maritime strike exercise sa Zambales bago ang pagtatapos ng balikatan sa susunod na linggo. Alright, so yan mga kababayan, no? Anong masasabi niyo dyan sa mga balita na yan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.